Mabuhay mga kababayan. Welcome sa ating ilang mga minuto na political deep dive. Siyempre, araw-araw natin itong ginagawa, no? Diretso mula dito sa Pilipinas, mula dito sa puso natin, no? Para sa ating mga OFW sa US, Canada, Dubai, Hong Kong at saan mang sulok ng mundo. Ngayon pag-uusapan natin ang mainit na issue. Lalabas na, kabado na sila, konti nadulas. Okay, si Conti po ay si Attorney Conti ha. Hindi po si Paolo Conti. Anyway, ano nga ba ang nangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at bakit parang nadula si Attorney Cristina Conti sa kanyang mga pahayag? No? Is this a desperate attempt to clean the Duterte name or is there more to the story? Alam nyo, mga kaibigan, para itong teleserye, lagi naman po nating sinasabi yan, lagi may plot twist, may mga kontrabida, at may mga linya na kahit si Direk Brillante Mendoza, mapapakamot sa ulo. No? Pero seryoso mga kaibigan, this is Philippine politics at its finest o worse, depende sa pananaw mo. Kaya sumali na sa diskusyon ha, hit that subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin para iwas sakit ng ulo sa politika. Ngayon, let's break it down. Ano ang tunay na kwento sa likod ng impeachment ni Vice President Sara? Is it a political witch hunt or does the evidence stack up? At bakit parang laging may nadudulas sa kampo ng mga anti-Duterte? Tara, let's dive in. Pero bago yan, shout out sa ating mga viewers sa Riyadh, Sydney, Toronto at Davao City. Kayong mga DDS at non-DDS, salamat sa panonood. Kung gusto nyong malaman ang buong detalye, i-hit ang notification bell, i-share sa mga kaibigan nyo sa abroad at mag-comment ng inyong saloobin. Ano sa tingin niyo? Pro Duterte o anti-Conti? Let's get started. Una, pag-usapan natin ang impeachment case ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ang sabi ng House, may ebidensya daw ng corruption, specifically yung 125 million pesos confidential funds na ginamit daw niya in just 11 days. Okay? 11 days mga kababayan ha. Pero kung bumili ng mansyon sa Forbes Park sa bilis ng gastusan, pero teka, let's be fair. Sabi ni VP Sara, transparent naman daw ang paggamit ng pondo. At may mga unqualified opinion pa nga daw mula sa Commission on Audit, COA. So bakit biglang issue ito? Ang tanong kasi, is this really about corruption or is it a political maneuver para ma-derail ang 2028 presidential run ni Sara? Kasi let's face it ha, si VP Sara ay itinuturing na woman to beat sa 2028 kahit wala pa siyang official statement. Ang Marcos camp niya, obvious naman, nakabado na. Dugdug. Lalo na't single term lang si BBM at si House Speaker Martin Romualdez, ang rumored contender, ay walang kapana-panalo. Kaya naman, impeachment agad. Parang masyadong convenient, di ba? Alam nyo, kung impeachment ang labanan, parang Survivor Philippines ito. Ang tanong, sino ang unang mag-vote out? Si Sara ba? O ang credibility ng mga accusers niya? Okay, isang OFW sa Dubai ang nag-message sa akin, Kuya, bakit parang laging si Sara ang pinupuntirya? Hindi ba pare-pareho lang naman sila lahat sa gobyerno? 'Di ba? Valid question, 'di ba? Kaya let's look at both sides. Sa isang banda, ang prosecution led by the likes of Attorney Conti claims na may mga fictitious names sa receipts like Canor Adrian Contis. Baka kamag-anak mo to, Attorney Conti. Parang pangalan ng endorser ng instant noodles, 'di ba? Pero seryoso, ang mga pangalang ito absent daw sa PSA records. Suspicious? Maybe. Pero teka, bakit yung ibang lawmakers na gumagamit din ng confidential funds walang ganitong scrutiny? Double standard ba ito? Ano sa tingin ninyo? May laban bang impeachment case o political hit job lang? I-comment below at i-share sa mga kaibigan nyo dyan sa Qatar, Singapore at Japan. Okay. So ngayon, let's zoom in on Attorney Cristina Conti. Siya yung abogado na kasama sa ICC case laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero recently, nadulas daw siya sa isang statement tungkol sa drug war
Sabi niya, hindi raw kailangang i-present ang lahat ng kaso ng pagpatay basta mapatunayan ng systematic at widespread ang drug war. Wait lang, what? So hindi na kailangang detalyado? Basta may narrative? Parang script ng pelikula na low budget, di ba? Okay ha? O, Attorney Conti, nadulas ka na nga ba? O sadyang gusto mo lang maging viral? Kasi kung totoo yan, yung sinasabi mo, parang sinasabi mong hindi na kailangan magdala ng resibo basta may chismis. Pero seryoso ha, this raises questions. Kung ang ICC case laban kay Digong ay ganito kalaks, paano natin masisigurong hindi ito politically motivated? At bakit parang si VP Sara pa rin ang collateral damage dito? So let's be critical. Si Attorney Conti ay kilala sa human rights advocacy at miyembro siya ng Free Legal Assistance Group, no? Or FLAG. Respectable credentials, no doubt. Pero yung sinasabi niyang di kailangang i-present ang lahat ng kaso, that's a red flag. Kung totoo ang claims ng prosecution, dapat airtight ang ebidensya, di ba? Pero kung nadudulas siya sa ganitong pahayag, it makes you wonder, no? Gaano ba ka-solid ang kaso nila? At bakit parang si Sara ang laging nadadawit kahit si Digong ang target? Alam nyo, kung abogado ako, sana nga, baka sabihin ko rin, wag na nating i-present ang lahat ng ebidensya, mahirap i-photocopy. Pero seryoso this slip up fuels the narrative na baka nga may agenda laban sa Dutertes. Ano sa palagay nyo, mga kababayan sa Australia at Canada? Kung naguguluhan kayo sa nadulas ni Conti, i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan nyo sa Milan at Abu Dhabi. Let's keep the conversation going. Ngayon, pag-usapan natin ang Duterte name, no? Si former President Rodrigo Roa Duterte na sa The Hague, no? Na facing ICC charges for the drug war. Ang sabi ng human rights groups, no? 6,000 to 30,000 ang namatay sa campaign na ito. Pero teka si VP Sara, bakit siya ang laging nasa hot seat? Is this about cleaning the Duterte name or sinking it further? Sa isang banda, ang supporters ni Sara lalo na sa Mindanao, sabi nila, itong impeachment ay political vendetta. Ang COA daw, walang nakitang mali sa confidential funds. At si Sara, hindi naman siya nagpapakita ng intensyong tumakbo sa 2028. Pero bakit parang siya na ang target? Sa kabilang banda, ang critics niya like Attorney Conti and the House Prosecution, sabi nila may ebidensya daw ng misuse ng funds. Pero kung totoo yan, bakit yung iba pang gumagamit ng confidential funds hindi pinapansin? May isang OFW sa Japan na nagsabi sa akin, Kuya, kahit ano pang sabihin ng mga anti-Duterte, si Sara pa rin ang may malasakit sa education at sa mga kabataan. And you know what? Hindi natin maikakaila na si Sara bilang dating DepEd Secretary, may mga programang nakatulong like free education initiatives. Pero teka, does that mean she's innocent or is it just a good PR? Kung titignan natin ang ibang bansa like sa US or Brazil, political dynasties are also under scrutiny. Pero ang pagkakaiba sa Pilipinas, parang laging personal. The Marcos Duterte feud, it's not just politics. It's a soap opera at si Sara caught in the middle. Ano sa tingin ninyo, Nililinis ba ang pangalan ni Sara or nilulubog? Mag-comment down below at i-share sa mga kaibigan nyo sa New Zealand at Saudi Arabia. So anong mas malaking larawan dito? Ang impeachment ni Sara, ang slip up ni Conti, ang ICC case ni Digong, lahat yan interconnected. Ang tanong, sino ang tunay na kalaban dito? Ang Dutertes ba? Ang Marcoses? O ang sistemang politikal na laging may ganitong drama? Alam nyo, kung Philippine politics ang laro, parang Game of Thrones ito. Si Sara ang Daenerys, may dragons, DDS supporters, pero laging may betrayals. Si Attorney Conti, parang si Littlefinger. Littlefinger, palaging may plano, pero minsan nadudulas. At ang Marcos camp, sila yung House Lannister, may power, pero laging may intrigang kasama. So let's get serious. Ang confidential funds issue, it's not just about Sara. It's about transparency in government spending. Sa US, halimbawa, may Freedom of Information Act. Kung gusto mong malaman kung saan napunta ang budget, public record yon. Sa Pinas, good luck.
Kaya ang tanong, kung si Sara nga ang mali, bakit hindi rin tinitignan ang ibang gumagamit ng confidential funds? At kung si Conti ang nadulas, does that weaken the entire case against the Dutertes? Sa mga OFW natin sa Dubai, Hong Kong at Toronto, alam ko nakakamiss ang politika sa Pilipinas, pero nakakabaliw din, di ba? Pero seryoso, this matters kasi ang kinabukasan ng Pilipinas nakasalalay sa mga ganitong laban. If Sara gets impeached, it could shift the 2028 election landscape. If she's acquitted, she's a stronger contender. Anong mas gusto nyo? Kung gusto nyong malaman kung paano maapektuhan ng 2028 elections, i-subscribe na, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa London, Singapore at Cebu City. So anong take natin sa lahat ng ito? Si VP Sara Duterte under fire sa impeachment case, pero may mga butas sa arguments ng prosecution, lalo na't nadulas si Attorney Conti. Is this a legit case or a political ploy to derail the Duterte dynasty? Ang totoo mga kababayan, kayo ang magpapasya. Pero ang mahalaga, let's stay informed, let's question the narratives, and let's hold our leaders accountable. Ang impeachment ni Sara ay hindi lang tungkol sa confidential funds. It's about power, legacy, and the 2028 elections. Si Attorney Conti kahit nadulas, represents a broader push for accountability. Pero kung ang ebidensya ay mahina, then maybe it's time to look at the bigger picture, ang sistema ng politika natin. Kung nagustuhan nyo ang deep dive na ito, i-hit ang subscribe button, i-like, i-share, at mag-super thanks na lang please, para i-support ang content na ganito sa mga kababayan natin sa US, Canada, Dubai, Hong Kong, Japan at lahat ng sulok ng mundo. Salamat sa panonood. Mag-comment ng inyong salubin. Team Sara ba kayo? O Team Conti? O baka naman, Team walang kinikilingan? Let's keep the conversation alive, mga kababayan. Hanggang sa susunod na episode, stay critical, stay engaged, at maraming salamat sa inyong lahat.